Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang MD1 Enterprises para sa paggawa ng Pinoy Electric Vehicles. Dahil dyan, pinalakas pa ng DOST ang Electric Mobility Program na tutok sa pagpapaunlad ng electronic o electric technologies sa bansa. Nakatutok si Eugene Fernandez. Tumataas ang interes ng mga Pilipino sa paggamit ng electric vehicles bilang susunod nilang sasakyan. Ayon sa Deloitte 2026 Global Automotive Consumer Study, umabot sa 34% ang pumipili ng electric vehicles o iba pang alternative powered vehicles. Mas mataas kumpara sa 27% noong 2025. Isa sa pangunahing dahilan ng mga Pinoy, mas mababang fuel cost, lalo na sa patuloy na pagbabago ng presyo ng petrolyo sa global market. Pero hamon pa rin ang kakulangan ng local manufacturing base para makagawa ng mas maraming e-vehicles dito sa bansa. Ang kulang talaga sa atin ay maka-engage ng industry partner na mas mapabilis ang production para bumaba ang presyo, para mas maging affordable ng ating mga kababayan. Kaya pinalalakas ng Department of Science and Technology ang Electric Mobility Program na nakatutok sa pagpapaunlad ng electric vehicles, battery at energy technologies, charging infrastructure at local manufacturing. Kabilang sa tinitingnan ng ahensya ang MD1 Enterprises sa bilang potensyal na local manufacturer na maaaring mag-scale up ng produksyon ng electric vehicles. Sa pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pasilidad, sinuri ang mga kagamitan at production capacity na kailangan pampalakasin. Kaya tinitingnan namin ang mga facilities, ano yung nandito na, ano na yung mga kulang, ano pa yung mga kulang na susuportahan ng ating DOST ng national government para makapaggawa na tayo ng electric vehicle dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng Setup 4.0 ng DOST, tutulungan din ng ahensya ang kumpanya na i-automate ang ilang production process para mapabilis at mapataas ang efficiency ng paggawa. But alam na namin yung gagawin, and together with our technical consultants, I believe that we will soon be seeing a Filipino electric vehicle, tricycle, at maybe down the road makagawa na tayo ng jeepney. Hindi lang sa pribadong sektor nakatuon ang DOST, maging sa mga universidad na may sariling electric vehicle technologies, kabilang ang Cagayan State University, University of the Philippines at Mapua University. Kabilang sa mga nabuo ang electric trike, solarized electric boat, electric ferry at hybrid electric train. Napakarami ng demand, kulang ang supply na tingin ko pwede nating masolusyonan ang problema ng ating mga kababayan na driver na makapagbigay tayo ng mga sasakyan na mas mura ang pag-maintain kada araw. Sa pamamagitan ng Electric Mobility Program at Setup 4.0, layo ng DOST na dalhin ang local e-vehicle industry mula sa pagbuo ng teknolohiya at prototype patungo sa mas mabilis at mas malawak na produksyon. Eugene Fernandez, IBC News.